usap-usapan pa rin po ngayon itong paglantad ng 18 Marines. Last week po, nagpunta sila sa NBI. Pero may sinasabi po si NBI Director Melvin Matibag. Ang sinasabi niya, nahihirapan po silang mag-imbestiga sa kaso kasi una, hindi dumalo lahat. 16 lang. Pangalawa, hindi daw po nagsasalita yung Marines. Ano pong reaksyon nyo dito? Well, di Chacha, wala namang problema doon dahil doon naman sa kanilang affidavit, alam mo, mahaba yun, no? Halos 40 names. In fact, hawak ko ngayon sa harap ko yung affidavit na ginawa ng ating mga kasamahang marino at mga sundalo. At iba-iba naman yung sinasabi nilang sitwasyon o iba-iba yung sinasabi nilang sirkumstansya kung saan nag-deliver sila ng pera. Kaya kung dalawa lang yung nawala doon, hindi naman yun, tingin ko, no, makaka-apekto dahil napakarami nito eh. Kung nais talaga nilang magkaroon ng maayos na pananaliksik o investigasyon tungkol doon sa bawat sinabing sirkumstansya o binanggit na mga pagbibigay ng pera dito sa affidavit, magagawa naman nila. Sa tingin ko nga, hindi matatapos to ng isang araw eh. Mahaba itong magiging pag-ayos nung inananais nila na magkaroon ng individual affidavit sa bawat isang kaso na binanggit dito sa Salaysay, sinumpa ang salaysay ng ating mga sundalo. Oo. Sir Mike, may sinasabi po kayo, 14 names ngayon na hawak ninyo. Iba na po yan doon sa unang lumabas na sworn affidavit. May nabago po ba? Kasi di ba, Lady Tatsa, yung kanilang joint affidavit, kung babasahin mo, binanggit nila una dito yung sinasabi na doon sa ICC. Mm-mm. So binanggit nila dito yung kaso kay, well, una sa lahat, binanggit nila yung kay Gutesa Oo, oo. kung ito'y nakasama nila. Pagkatapos binanggit nila sa unang kaso nila yung doon sa pagdi-deliver ng pera doon sa ICC. So iba-iba to. Nandito yung mga pangalan dapat nila o binanggit yung pangalan ng Senator Trillanes. Mm-mm. Yes po. Dito rin dapat kapaloob yung Mm-mm. pangalan ni Congressman Laila de Lima. Mm-mm. So Yes, oo. dito pa lang, no? Oh, Oo. Yes, Sir Mike. Is it the same dun sa unang lumabas? Nabasa po namin yun. May mga nadagdag po bang pangalan? And kasi po, ang sinasabi din ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, wala naman pong problema dun sa sworn statement na isahan. Pero ang gusto rin po sana kasi nila, mag-isa-isang statement yung bawat 18 Marines. Pumayag na po ba sila? Sa aking pagkakalam, nung makausap ko si Attorney Levy Baligod matapos nila manggaling sa NBI, kasi nauna kaming lumabas, ang napagkaisan ata nila noon na magbibigay ng isa-isa na pahayag ang mga Marines, pero iyon ay sasamahan lahat ni Attorney Baligod. Hindi pwede yung gusto nila sa amin nung araw na yon na paghiwa-hiwalayin at ilalagay sa kwarto yung bawat isa at doon ay tatanungin. Kasama ko doon sa bawat na ganong gagawin nilang patawag. Pangalawa, sa akin palagay, DJ Chacha, yung pagtatanong nila kasi doon sa magugulat kayo, no, sinabi sa amin, meron daw credibility verification. Alam mo, nakakagulat yung ganong sinabi kasi, okay, credibility, ano bang credibility na dapat i-establish? Ang tingin kong dapat lamang nilang establish ay nagtrabaho ito kay Saldico, tao ni Saldico. Ngayon, pagdating doon sa bawat kaso, ang dami na lang kailangan habulin dito eh. Yung CCTV ng bawat isang lugar, yung mga sinasabing mga kotse na ginamit sa bawat lugar, yung security log ng mga lugar na pinuntahan. Ang daming pwedeng ng NBI na dapat kung totoong ito'y investigation, pati yung mga inakusahan ay dapat din nilang patawag at hindi lang kami. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.